Umandar daw ang pagkaselosa ni Ellen sa bagong kinahuhumalingan ng kanyang kinakasamang si Vincent. Ang kanya raw kasing karibal, Sobrang kinis, sexy po tingnan. Maganda po talaga ang forma. pagdating sa kinalolokohan ni Vincent, napakagalante din daw niya. Talagang ito'y kanyang pinagkakagastusan. Binabawasan ko yung sahod ko, hindi ko sinasabi sa asawa ko. Gusto man daw sugurin at makipagsabunutan ni Mrs. sa kinababaliwan ng kanyang mister. Hindi niya ito magawa. Ang kinalolokohan kasi ngayon ng kanyang live-in partner, hindi babae, kundi motor. Motor lang pala talaga ang kasama niya buong araw. Paggising ko sa umaga, mas gusto ko lagi nakikita yung motor ko. Gusto ko siya laging hinahawakan. Gusto ko laging paganahin yung makina niya. Sa problemang ito, maraming misis daw ang relate ngayon. Masuko gyud ko kay daghan may gastuhanan para sa panimalay. Normal na sir. Wala may choice yun nga mahilig ta sa motor kay may madali-dali po nato mapalit. Panggastos mo na lang sa pamilya mo, ilalagay mo pa sa motor. Mga misis na karibal ang mga motor ng kanilang mister. Walang preno ng magsasalita. Tagalingig, Surigao del Sur, sina Vincent at Ellen. Si Vincent, dating sekyo na sumasideline bilang delivery rider. Para kahit papano, mapupunuan yung pangangailangan namin sa bahay. Pero si Ellen, nagdududa. Tila may ibang sideline pa raw ang kanyang kinakasama. Gabi na siya nakakarating sa bahay. Nagdududa po talaga ako sa kanya. Umandar tuloy ang pagka-investigador ni Ellen. Hinuhubaran ko po siya. Parang gusto ko pong amoy-amoyin. Baka may amoy ng babae. Si Vincent, hindi niya tinantanan. Alam ko po yung Facebook password niya. Hinahalongkat ko po talaga pagdating niya sa bahay. Pero bigo siyang makahanap ng ebidensya. Sinasabi ko po sa kanya yun, ma'am, wala naman ako naging babae kahit kailan. Hindi pa naman pumasok ko sa isip kong magloko. Second chance na raw kasi nila ito pareho ni Ellen sa pag-ibig mula sa mga nauna nilang failed relationships. Si Vincent, may isa ng anak. Si Ellen naman, 2. Ako po, yung mga anak ko po, nasa mama ko. Siya po, nasa asawa niya dati. Galing po kasi ako noon ng abroad. Nung umuwi ako, nagsama na kami. Sa kanilang first meet-up, may napansin na raw si Ellen. Doon na ako unang nakatingin sa motor niya dahil nga ang angas tingnan, ang kinis, ang kintab pa bagong-bago. Ngunit matapos daw makuha ang matamis na oo ni Ellen, si Vincent parang nag-iba. Hindi ko rin masisi sa kanya kasi lagi kasi siya nangihingi ng time sa akin. Tapos may mga time na hindi ko kaya ibigay sa kanya. Gayunman, hindi raw ibang babae ang kinalolokohan ni Vincent, kundi Sa motor lang talaga, ma'am. Yung papa ko po kasi mahilig na magmotor, kaya nakahiligan ko na rin po. Hanggang sa karoon ako ng sarili kong motor, ginagawa ko na siyang parang kapatid. Paggising ko sa umaga, mas gusto ko lagi nakikita yung motor ko. Parang gusto ko siya laging hinahawakan. Pinag-aawayan namin yan. at hindi lang daw sa oras at atensyon, karibal ni Ellen ang motor ni Vincent. Good for 15 days na pangkain namin, pang-allowance niya. Napunta na po doon nga po sa motor, pakikuha sa baba ng parcel ko. Yun pala yung mga accessories pala ng motor. Gusto ko lagi mag-upgrade. Lagi kong iniisip na ano pa kayang kulang nito, ano pa kayang pwede ko gawin para mas lalong gumanda pa to. Pati nga raw ATM card ni Vincent, nagawa na niyang isanla. May panggastos lang sa kanyang kinahuhumalingan. Kaya si Ellen, Naglalayas na ako. Kaso nadala din ako dahil sa nagmamakaawa din siya. Nagdesisyon siya na kukuha na lang kami ng motor na mas mura-mura po doon sa una. Para maliit na lang daw yung babayaran namin kada buwan. gayunman, nakita ni Vincent ang bagong motor ng kanyang kumpare. Bigla na lang po siyang nagdesisyon, kukuha na lang tayo ulit. Naiinggit siya kung ano yung mga nakikita niyang bagong labas, lalo na sa mga kakilala niya. Kaya si Vincent, bumili na naman daw ng bagong motor. At hindi lang daw niya ito isang beses ginawa, kundi 8 beses pa.
Mga installment ma'am na ina-apply ko sa motorcycle dealer. Binabayaran ko siya through monthly. Ang mga nagastos po dahil sa pinang-down tsaka yung monthly na binabayaran, nasa 150,000 po. Yung motor nga niya, paganda ng paganda, palubog naman po kami sa utang. Nakakatanggap na ako ng medyo hindi na okay na mga chat. Kaya naman daw mas napapadalas ang kanilang pag-aaway. Siya yung nauunang nagagalit, di ko sinasabayan yung galit niya. Pag medyo huminaw na, doon naman ako bumabanat ulit. Ang mas malaking sakit ng ulo, hindi pa man daw natapos bayaran ni Vincent ang huling motor na kanyang inutang. Di umano, ninakaw ito. Dahil sa nangyari, si Ellen na-trauma. Kunting kalabog po, akala ko ay magnanakaw na. Dahil sa takot ko po, nasa kwarto na po kami lagi ng bata natutulog. Doble-doble po talaga yung padlock na ginagamit ko na. Dumagdag pa raw sa problema nung ang kanilang anak kinumbulsyon. Bigla pong tumirik yung mata niya. Nahirapan siya ilabas yung bata kasi nga kapulupot yung alambre doon sa gate. Buti may kapitbahay sa amin na tumulong. Pero mas nanlumo raw si Ellen nung nalaman niya ang katotohanan tungkol sa di umano nanakaw nilang motor. Yung motor pala, hindi pala nanakaw, yun pala ay bininta niya. Kasi kung hindi daw po niya ginawa yung ganun, hindi po daw po ako papayag na kukuha siya ulit ng bago. Maraming red flags, no, para sabihin na addict yung isang tao sa motor. Preoccupation na parang umiikot na lang yung buhay ng tao sa bagay na interest niya. Nag-intensify yung interest niya doon. Sobrang nasaktan po ko. Nabawasan yung tiwala ko sa kanya. Mismo papa ko po sabi, yung motor nga, naloko ka niya. How much more pa daw sa ibang bagay, yung katulad na lang po sa pambababae. What if iwan ko to? Pero si Ellen, nagpakamartir. Sa susunod pa, gagawin mo pa yan, iiwan na kita. Maghanap ka na ng ibang babaeng makakaintindi sa'yo. Nagsisi talaga ako. Hindi ko siya ginalang eh. Pangako ko sa inyo, babawi ako. Gagawin ko yung lahat para maibalik sa akin yung dating nawala na ako. Si Vincent, wala na ngayong motor. Yung siyam na motor na yun, lahat yun, ma'am, pinahatak ko na sa mga dealer, ma'am. Gustong-gusto ko po talaga na mas may time siya sa amin kaysa po dun sa pagmumotor niya. Hindi lang po sana sa atensyon, pati sa financial, mas uunahin niya kami. Babe, pangako, ayusin ko yung buhay natin. Patawarin mo, ginagawa ko rin yung best ko para maibigay lahat ng pangangailangan nyo. It's a very normal thing na mag-aaway ang mag-asawa dahilan lang sa financial. Dapat mag-uusap kayo kung anong paggagastusan natin, anong hindi natin dapat paggagastusan. Ang solusyon naman sa addiction is really balance. May mga ibang obligasyon, may relationships tayo, and yung bagay na yon ay isang part lang ng kabuuan ng buong buhay. Marami naman sa atin may kinalolokohang koleksyon, hobby o libangan. Kanya-kanyang trip, ika nga. Pero lahat naman ng bagay may limitasyon dahil baka hindi man natin intensyon ang damdamin ng iba atin na palang nasasagasaan.